Ikaw ba'y tunay na followers ni Jesus? Ako po si Father Eric Arada mula sa Si Diyos ng Lipa, Coraparaco sa Parokya ng Santa Clara dito sa Barangay Santa Clara, lungsod ng Santo Tomas. Magandang araw sa ating mga faith friends at sa ating kalakbay sa buhay pananampalataya at patuloy ang pagninilay at paglaghanap ng salita ng Diyos. Pag sinabing followers ngayon sa social media, tignan natin ang mga contents. Pwede i-like o scroll lang. Sang-ayon man tayo o hindi, pwede mag-comment ng positive o negative. Ganun lang kababaw kung followers sa social media. Sa gospel natin ngayon si Jesus ay naglalakbay at padami ang sumusunod sa Kanya. Sikat na sikat si Jesus dahil sa husay ng Kanyang pangangaral. Daming himala, gaya ng pagpapagaling ng mga may sakit. Nakakita ang mga bulag, narinig ang mga bingi, nakakalakad ang mga pilay, nagpapala sa mga demonyo at binubuhay ang mga patay. Parang nakita nila kay Jesus ang kasagutan kanilang kahirapan at problema sa buhay. Ganito rin ang nangyayari ngayon sa panahon ng personal o panlipunang krisis kapag lalo tayong biktima ng galit o natatakot tayo sa mga bagay na nagbabanta sa ating kinabukasan. Nagiging mas madaling kapitan tayo ng damdamin at sa ganun, tumitingin tayo sa mga taong matalino na maaring samantalahin ang sitwasyon. Nakikinabang sa mga takot ng lipunan at nangangako na siya ang tagapagligtas. Sino makakalutas ng problema? O samantalang ang katotohanan ay namimili sila na mas malawak na pagsang-ayon at para sa mas malaking kapangyarihan. Batay sa impresyon na ginagawa nila, iba ang estilo ng Diyos. Ang pagsunod natin sa Kanya, hindi nagsasamantala ng pangangailangan o gamitin ang ating kainaan para sa Kanyang sariling kadakilaan. Hindi niya nais na akitin tayo ng mga mapanlinlang na pangako at pamahagi ang mamurang pabor. Hindi siya interesado sa nakapagraming tao, hindi habang ni Jesus ang numero. Humihingi ng pagsang-ayon. Iniidolo ng personal na tagumpay. Huwag maakit sa katanyagan at kasikatan dahil hindi nila maunawaan ang dahilan ng kanilang pagsunod. Maaari ang pagsunod ay itago ang kasiyan lamang na sarili ng mga pangangailangan. Ang paghahanap ng personal ng karangalan. Pagnanais pa sa tiyak na katayuan sa lipunan o makilala ka lang kabaliktaran ng pagsunod kay Jesus. Sinabi niya, ang nanais sa sumunod ay dalhin ang krus. Ibang krus noon panahon kaysa sa ngayon. Maaaring isuot natin ang krus na kwintas o dekorasyon ng altar o tahanan. Ngayon ang krus ay simbolo ng Kristyanismo. Pero noong unang panahon, panahon ni Jesus, ito'y isang parusa sa malaking krimen, kamatayan, kaparusahan, kahihiyan at sakripisyong malaki dahil sa malaking kasalanan. Kahit walang kasalanan sa Jesus, ang krus kasama ang lahat ng kontradiksyon, misteryo, kapangyarihan nito at nasa sentro ng misyon ni Jesus. At sa makatuwid, isang napakahalagang bahagi ng ating buhay bilang mga disipulo. Malaking hamon ang pagsunod at kailangang pag-aaral at paglanuhan ang krus at si Jesus. Let us pray. Lord, give me the strength to follow you. I admit to easier to do my own things than to follow you. Yet, I'm continually tempted to follow my ways instead of yours. Guide me to look to you and trust that your ways is always better than mine. Following you take great sacrifices. Help me to remember that always worth it. Amen.